mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ang ating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Bakterya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique Toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay masalada, mas protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique Toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay masalada, mas protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Manipot, iti number 1. Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Effortless glowing confidence. Nariinat makastoy ka putin Myra E. Myra E. Tumutulong ng mga tati healthy skin from within. Kaduan, di daw nga pa napusar. Gusto nga pa nag-jet akin ehersisyo. 13 pesos SRP line kada capsule. Effortless. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Action! Radyo! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. MX3. Dito ako, believe. at Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Action! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Action! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa lavada, more time sa pamilya. When life throws you off balance, breathe. Hydrate. With Nature Spring pH 9 drinking water. Find your balance. One bottle at a time. Nature Spring pH 9 drinking water. Available nationwide. Find your balance with Nature Spring pH 9 drinking water. Now available in major supermarkets and retail stores nationwide. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent
Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Wow! Nagpusyaw! Sino ka? Tara nak, nagpusyaw kan. Agrupo pa kan nga multo. Maka-anemic ka. Masapol matutulong nga 60 mg nga iron manipod ti Hemarate FA. Tapno Hemarite. Ada usto nga dosis ti iron. May rekomendar para kadagiti Pilipino per DOHAO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron pyridoxine vitamin B6, cyanocobalamin vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Hemarate FA, the blood vitamin. ACS Millones! ACS Millones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Flow Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. I have headache and I have sipon pagtu, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat, pagtu, pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain, pagtu, pwedeng flu. Mag-BioFlu dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcon! Makabulong sa charm! Walang amoy kulong! Kahit sampay sa loob! Makabulong sa charm! Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Pag nanay ka, naagap ka. Unang ehem pa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Somux for Kids. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Somux. If symptoms persist, consult your doctor. Action! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood
pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan o panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen. I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. When life throws you off balance, breathe. Hydrate with Nature Spring pH 9 drinking water. Find your balance, one bottle at a time. Nature Spring pH 9 drinking water, available nationwide. Find your balance with Nature Spring pH 9 drinking water. Now available in major supermarkets and retail stores nationwide. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikip, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic, anytime, anywhere. Ingat! Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Action! Radyo! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Action! Radyo! Champion Detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, believe. Action! Radyo! Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa
Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. When life throws you off balance, breathe. Hydrate. With Nature Spring pH 9 drinking water. Find your balance. One bottle at a time. Nature Spring pH 9 drinking water. Available nationwide. Find your balance with Nature Spring pH 9 drinking water. Now available in major supermarkets and retail stores nationwide. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ACS Millones! ACS Millones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Effortless glowing confidence. Nariingat makastoy gaputin Myra E. Myra E. Tumutulong ng mga tati healthy skin from within. Kaduaan din daw nga pa nagpusar. Gusto nga pa nag-jet akin ng ersisyo. 13 pesos SRP line kada capsule. Effortless. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Kung
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Tino Karilyan, okay na engineer, padaanan nyo na po iti tampok ti programa to iti Malem with our guest, no less than our partner iti si JC ni Attorney L. Rene Kidris Castro. Pakasik na po dito ay mapagsasaritan tayo about the Senior Citizens Act of the Philippines series of 2010, otherwise known as the Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ay padanan tayo dito po. I think dito get very relevant nga issue ng tema pagsasaritaan para kaniti senior citizens. Itinito Domingo, oras tayon alas 2:25. Sikang Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwan ti kalintegan ditoy. ECJC Action Radio iti Sika Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanan mo. Sika Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag ng itilinteg. Ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken Tilinteg. Told you that was gonna be this way. No one told you that was gonna be this way. Okay, maraming salamat, engineer. Diretso na to hanggang matapos. Meron pang iba. Anyway, agyamante man na po kaniti guest iti Malem ni Attorney L. Rene Kidris Castro nga mapagsasaritan ti apo issue may panggip iti Senior Citizens Act of 2010. Sa din na po ket dito ket anya ti makon ko ng Senior Citizens Act or the Expanded Senior Citizens Act of 2010, Republic Act number 994, Rights and Privileges of Senior Citizens. So dito agsalsalod-sod karnya ti apo agdali di kaman niya minapo abogado nagmeeting ti senior citizens iti barangay 25 by iti Kalman jay barangay mi, of which I am now a member. At dadali ito'y ang salsaludsod kabayatan iti taripnong iti Kalman, no? Anya ka din nga talaga na iti rights and privileges of senior citizens. Of course, da ito'y official could not exactly interpret the law and masaan daw ni nga ma-explain iti rights and privileges now imbaga tayo ang tingig tekin mo bigat in our program na may isang bugado iti agbalin niya guest tayo so that may ilalawag to kanya tayo. So itinatyo mo rin with the assistance of our of a lawyer in the person of Attorney L. Rene Kidris Castro, mamonte po dumingig ko po nga senior citizens and their families. May pamgag kalito yung mapagsasaritam tayo itinatoy amalen. Good afternoon, Apo Attorney. Yes sir, good afternoon. Ken kastamit din kablawak ni mother ko, Gregoria Castro, may isa nga senior citizen. Mother, good afternoon. Good afternoon. Yes sir. Ken kastamit din nagitinayat nga dumdungig kadito nga programa. So actually when you talk about the senior citizens law, so ang baro deto ita na anapay nga rodan adapay expansion nga na obra kadito kung kumbaga kasi there is this what we call Expanded Senior Citizens Act of 2010, popularly known as Republic Act 9994. So the issue tayo sir actually umuna I want to clarify na when you talk about senior citizens wala pong hinihingi sa ilalim ng batas na anumang babayaran. Kasi I heard over the grapevine or naririnig ko lang na meron kasing mga association ng senior citizen na hinihingan sila ng bayad sa kanilang membership. Pero pag tiningnan mo kasi ang batas, wala pong binabanggit na requirement pagdating po sa pagbabayad. Okay, so when you talk about senior citizen, siyempre,
enable for you to be able to qualify with these benefits provided for by the being a senior citizen as provided by law. So you have to apply for a senior citizen ID. So kailangan mo ng ID every time na you avail the service, the benefits of being a senior citizen. So sinabi sa batas na when you talk about membership, ang kailangan dyan is you have to be a Filipino citizen, you have to be 60 years old or above, and a resident of the Philippines for at least 6 months. So ngayon, ang pangalawang tanong natin dyan is that ano ba ang required documents? So ano ba ang kailangang pruweba natin para tayo ay tuluyang accepted as a member of the senior citizens to wherein you can avail its benefits. So nandyan yung proof of age. So requirement dyan na meron kayong birth certificate or any valid government issued ID showing your date of birth. So pangalawa dyan would be your proof of residency, yung inyong utility bills, yung barangay clearance, or any document indicating residence or your address. Tapos kailangan yung senior citizen ID is a photo-bearing ID. Kaya kailangan niya ng picture. So ngayon, ang tanong ulit is, how are you going to apply? So, syempre may proseso yan. Unang-una dyan, you can always visit yung ating Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo or your city. Kasi usually nandyan yung ang OSCA office, opisina sa ating mayor or sa DSWD. So pangalawa is you have to fill out your application form. So dapat complete yung application form provided by the OSCA office. And then you have to submit that your documents including your proof of age and residency. And then of course you have to wait for 5 business days, okay, or 5 working days for them to process your application. So of course hindi naman dahil ngayon sikat na yung ating online application, so you can also apply online on the OSCA portal ng inyong LGU website. So meron silang OSCA portal. Magpatulong po kayo sa inyong mga apo, you fill out the form and then you upload as well the document. So pag titingnan mo kasi dito sa ating batas, wala pong binabanggit na sinisingil. Kasi meron tayong naririnig na merong mga association na naniningil sa kanilang mga miyembro. Para sa tingin natin, wag tayong magdagdag ng anumang requirement kung hindi naman binabanggit sa batas. Otherwise, you might be liable, okay, for administrative case because of that. Okay, yung naniningil po tayo ng kahit ano membership or whatever doon sa mga humihingi ng kanilang senior citizen ID kasi nga hindi naman po binabanggit po sa ating batas. Okay, so gusto lang nating iparating sa ating mga future na or mga existing member na ng senior citizen, kayo po ay senior citizen halimbawa, so wala po dapat babayaran kasi nga wala naman pong binabanggit sa batas. So nabanggit na natin yung mga yung mga requirements to be qualified for senior citizen ID at yung procedure, and we never made mention of any amount to be collected from you. Okay, so hindi rin parang naririnig dati na kailangan mag-membro ka doon and you have to be an active member. Wala din pong binabanggit po sa batas. It's your choice whether you want to become a member sa mga binubuong grupo ng mga senior citizen. It's your choice. Kasi minsan sa mga grupo na yan, nangongolekta pa ng pera na hindi naman yan minamandato po ng batas. For you to be avail of these benefits, okay, wala pong binabanggit na paniningil ng anumang amount sa inyo na senior citizen. Senior citizen ka na nga, wala ka na ng trabaho.
Sisingilan ka pa ng monthly payment. So tama ba yun? So gusto lang nating iparating kasi we have to ito nakalagay kasi sa batas. Huwag nating dagdagan ng ano-ano mang mga patakaran na hindi naman binabanggit po sa batas. Otherwise, we might be liable kasi that would constitute, of course, pwedeng estafa yan. Okay, pwede po kayong kasuhan yan ng estafa dahil hindi unauthorized po yan. You are also using or abusing, okay, the confidence of the people, okay, within your locality dahil nagtitiwala po sila sa inyo. Kayo naman, you take advantage, naniningil po kayo ng kung ano-anong amount. So, hindi po yan karapat-dapat. So, dapat kayo po ay, dapat ang mga ganitong aktibidad ay paalam sa mga local government or meron naman na tayong mga sumbungan ng bayan na kailangan ninyong ipaalam. Kasi, the fact na you are already a senior citizen, kaya nga po kayo binibigyan ng kung ano-anong benepisyo dahil wala na po kayong kapasidad na magtrabaho gaya ng inyong kabataan. Kaya mag-ingat po sa mga tao na who are taking advantage of the weakness of other people na gaya ng mga senior citizens na imbes na sila ay magbenepisyo sa mga benefits na binabanggit sa batas, lalo pa silang nagkakaroon ng problema dahil nga nire-require ng mga kung ano-anong asosasyon ng mga senior citizens na kailangan po nilang magbayad na hindi naman po minamandato sa batas. So, okay, so maybe we can already start yung mga benepisyo, sir. Okay, so bagay, it was not stated in the law that the senior citizens should contribute or maybe collected on the contribution. Kasi nga ugod-ugod na ngayong iba. Nahihirapan na ngayong iba na to avail of these benefits. Kasi nga they cannot even go places. Hindi nga sila nakakalayo. Binamandato mo pa silang mag-attend ng kung ano-anong mga activities ng Senior Citizen Association. O tama ba 'yon? Okay, na minamandato mo sila. Otherwise, may strip ka for being a senior citizen. Anong klaseng mga gumagawa po tayo kasi ng mga patakaran na hindi naman po sang-ayon po sa batas. So, tayo naman, we are not against anyone, but we are only against those acts na hindi naman po makatao at hindi po yan sang-ayon sa batas. So, pag ako naman, I will not talk about it. So, parang anong silbi pa natin na lawyer kung yung mga ginagawa naman ninyong mga kung ano-anong dinadagdag ninyo sa batas ang would prevail. So hindi po dapat. Ang punto lang natin dito, itama natin na eto talaga yung mga nasa batas. So eto lang dapat. At huwag nyo pong dagdagan. Kasi yung mga nadadagdag, buting yung mga dinadagdag ninyo ay makakatulong sana sa ating mga sa inyo pong kapwa senior citizen, but bagkus nagkakaroon pa ng mas maraming complication, nagkakaroon ng maraming problema na humahantong sa punto na hindi na nila na-avail ang mga ganitong benepisyo. So, the wisdom of the law ay nawawala. Okay, so dahil sa mga ganyan. So, klaruhin natin na gaya ng nabanggit natin kanina, yun lang po ang requirement to become a member at yun lang din po ang procedure. No more, no less. Sa bagay, ang pepesusin ko na ang pabagado nga, awanti imandar or a provision of the law that activities as well, na maging aktibo. Paano? Nangihina na yung isang tao, nangihingi siya ng diskwento sa mga gamot dahil hindi na nga niya afford. Tapos minamandato mo pang mag-a-attend ng mga activities ng senior citizen sa inyong munisipyo. So, could you imagine na ano yon, nakakatulong ka ba sa munisipyo? Okay, nakakatulong ka ba sa mga senior citizen kung gano'n ang gagawin mo na minamandato mo sila, nangihina na nga eh. Hindi na nga makalakad, nakahiga na nga yung isang senior citizen, minamandato mo pang papuntahin sa munisipyo para mag-actively participate doon sa mga activities.
Na halimbawa, pagbubuhatin mo sila ng kung ano-anong bagay na dadalhin sa munisipyo, so kailangan ba yon? So tayo naman, we are not trying to destroy yung or kung ano man yung mga ginagawang, kung kayo na mga senior citizens, may grupo kayo na you are actively participating with kasi kayang-kaya nyo pa, so okay lang yon. But then, if you are forcing other people to participate na hindi naman yan minabandato sa batas, hindi naman po tama yon. At baka at kayo pa ay nagtitreten sa kanila na hindi po kayo makakabil ng mga benepisyo sa being a senior citizen because you are not an active member. Yan bang intention ng batas? Okay, so ako talaga I heard a lot of issues pertaining to this na sa tingin ko naman hindi naman po makatarugan. So it's easier said than done kasi sa inyo siguro na mga malakas pa, so pwede ninyong imandato yung sarili nyo or yung mga kaibigan nyo kasi that is already a way to socialize with other people, but hindi nyo pwedeng lahatin na lahat pong mga tao na senior citizen ay mandato nyo na to actively participate in your organization in order to avail these kinds of benefits coming from senior citizens. Kasi minsan, di ba, meron ngang binibigay ng social pension sa mga indigent senior citizen. So, indigent na nga yung isang tao, hindi na nga ma-afford na to sustain his or her life. Okay, yung kanyang daily needs, hindi na nga niya kayang i-sustain. Ikaw naman na gumawa ng kung ano-anong polisiya na ikaw ay isang opisyal ng isang senior citizens group, iingan mo pa sila, babawasan mo pa yung 1,000 na binibigay buwan-buwan. So, babawasan mo ng 500 para sa kanyang membership doon. So, ano na yon yung kanyang social pension? Nako, it is not in consonance with the intention of the law. Giving assistance to senior citizens. That is why in the privileges of senior citizens, there is 20% discount. Kunana, key provisions, senior citizens are entitled to 20% discount on various goods and services, including medicines, transportation, hotels, restaurant, and even recreation centers. So, medyo mas tayo medyo pagalagadan iti may isang organisasyon iti senior citizens nga mang obligar dito yung kontribusyon kita saan samit nga digiti panggap na the intention of the law because we are not giving privileges but we are compelling them to contribute and for what purpose kung original contributions and the Senior Citizens Act provides discount exemptions in VAT, PhilHealth coverage, income tax exemption, incentives for employers, special privileges, centenarians, and the like. So, it's good that you pointed out dito yung abogado nga kasi gayam nga dalariti organization. So, agapabuso lang sa amin, Lucas Giant, yes, actually, sir, meron din tayong naririnig when it comes to application of their membership pa lang. Pag reach the age of 60, siyempre, not all of us have the capacity to access the law because siyempre yung mga iba naman pera dalos beno siyempre handamot na kaadal gusto or awan timangi tawag nan awan itimangi guide kanya to secure their IDs. Meron naman ng mga kuno mga active senior citizens, officials like that getting yung parang lumalapit sa mga magiging miyembro ng senior citizen na nilalapitan nila at ay nakakapanginayang na meron tayong naririnig na nanginingil ng pera sa kanila sa kanilang pag-member. So the law does not say so. So wala naman tayo doon, and of course yung pagtulong natin sa kanila, it's a matter of choice. It's our choice to become an officer of that kind of organization na hindi naman binabanggit po sa ating batas.
na you are really have to have that kind of organization and later on maniningil ka ng mga magme-membro dyan, wala naman pong binabanggit po sa batas. So, wag po nating dagdagan kung ano ang nire-require ng batas. Kung tayo po ay gustong tumulong sa kapwa nating senior citizens, so it's our choice. Okay, choice po nating tulungan sila, pero you cannot mandate them to pay you monthly. Okay, para doon sa inyong mga serbisyo or assistance that you give to them. Okay, pagdating sa mga benepisyong binabanggit sa ilalim ng ating batas. So, wag po tayong ganun. Wag pong wala tayong gustong patamaan, wala ganun. Naririnig ko lang din, and as a lawyer, we have to clarify it. At least sa atin na galing yung tungkol dyan, at least maliwanag na po sa lahat. And I'm so thankful as well dito sa program mo, sir, at least yung mga kababayan natin hindi na paulit-ulit din nagtatanong sa atin sa ating social media accounts, and of course sa ating mga other social media platform na meron tayong account, tinatanong yan. So now we are now clarifying it na wala pong ganun. Apo buwag do kam kabigat adda na awat tayo dito nga awat nila nga reaction na thank you ta nalakamat yo deta abogado agpepeso ta ko nayo gapota adda dali ito sing-singiram da contribution ni senior citizen na tayo naman yes tayo naman voluntary yun kasi we have yet to see a provision of the law requiring those who are incoming members and those who are existing members, that for them to be able to avail these kinds of services, they have to pay. Wala namang ganun. So, bakit natin dinadagdagan? So, kung meron man tayong mga agreements with those members of that organization that you have established, that is your personal decision. But then, that should not also be a ground for you to prevent others to avail of these services. Kasi talagang ito, minamandato po tayo sa batas. Yung ID, wag nyo pong i-hold yung kanilang ID for that reason na hindi po sila magbayad sa kung anong membership na nire-require ninyo. Kasi hindi yan nire-require sa batas. Otherwise, pwede po kayong managot. Pwede po kayong managot dyan. Kasi never ko namang, tiningnan ko naman yung ating batas. Wala pong binabanggit doon na patungkol sa pagbabayad ng kahit anumang sentimo sa pagme-member or to claim benefits using your citizen's ID. Okay. So, mapunta na po tayo doon sa mga rights and privileges of senior citizens. Discount, exemption from VAT, PhilHealth coverage. Meron palang PhilHealth coverage. PhilHealth coverage, the law mandates the mandatory PhilHealth coverage for all senior citizens to ensure they have access to healthcare services. Napaganda po ito, abogado. Dahil po sa karamihan sa mga senior citizens ay meron na rin naramdaman na parang masakit sa katawan. Actually, sir, expanded na nga itong it's not actually the senior citizens. Meron nang pwedeng magpa-examination, yung laboratory test, ganyan, na libre rin ng PhilHealth, na hindi lang natin, we are not just aware of it, na pwede po yan. And kung yung malapit na hospital sa inyo is a PhilHealth partner, so pwede po kayong magpa-examination, pwede nga meron na nga rin dental So, meron na rin dental, dental assistance. So, meron na yung mga expanded. Medical and dental assistance, sabi niya dito. Yes, from kahit nga hindi na senior citizen, sir. Yan na rin yung mga changes na ginawa sa PhilHealth na sa tingin natin is at this point hindi lang alam ng mga tao or naiya silang i-avail kasi nga unang-una dyan, ang una kasing mga hospitals na mag-accommodate sa kanila is the local hospitals. Okay, or yung mga merong ganyang serbisyo na partner sila ng PhilHealth. And of course, tayo naman in our respective localities, i-disseminate naman natin, ipaalam naman natin sa ating kababayan. Ngayon na meron na tayong Facebook page, paalam naman natin na we have these kinds of services kasi bilang taong gobyerno, obligasyon natin yun.
Okay, so we are paid by the taxes of the people. Kaya tayo naman, kung yan ay ating mandato, wag namang ipagkait sa ating mga kababayan. Kasi regardless, yun ang clarification natin, regardless of your status in life, we have a fair share of the taxes in the government. Kasi when we talk about taxes, it's not only income tax. Kasi naririnig natin na maraming nagrereklamo na komo yung mga tao na malaking ang kita, sila lang ang nag-share sa tax ng gobyerno. No, kasi that is only an income tax. Lahat tayo nag-share kasi lahat naman tayo ay kumakain. Lahat naman tayo ay we also seek assistance or services. Any form of services ay taxable po yan. Meron pong value-added tax. Kahit nga sigarilyo may excise tax, di ba? So lahat ng ating galaw, kahit nga yung diaper ng inyong anak, okay, pagkasilang pa lang, meron ng tax yan, may value-added tax na yung ginagamit niya. Pag namatay, meron pang estate tax. So lahat ng galaw mo sa Pilipinas, merong tax. Kaya regardless of your position or your profession, lahat po tayo ay merong tax na binabayaran. So when it comes to social services, karapatan din nating i-avail ito, including yung senior citizens benefit. So dahil matagal naman na rin nagbabayad yung ating mga senior citizens ng kanilang tax. Okay, so correction ulit, hindi regardless of their profession, kasi lahat naman kumakain, bumibili, nag-avail ng services, so lahat po ay nagbabayad ng tax. Hindi man yan income tax, pwedeng value-added tax. Okay, now we go to special privileges of senior citizens. The law includes provisions for special privileges like priority or express lanes in commercial, government establishment, and death benefit assistance. Please elaborate on this or explain further on this, Abogado. Special privileges for senior citizens. Yes, ang sinasabi dyan is tungkol sa express lanes. Okay, sa mga government offices and commercial establishment. So, kung meron na po tayong nakikita na mga senior citizens na nangangailangan na nag-avail ng ating mga serbisyo, so meron pong dapat priority lane ang mga offices natin. Okay, so may designated na priority lane. Kaya nga sa pagdating sa mga malls, you might have observed, meron na nga silang di ba sir, meron silang sariling linya na exclusively for them. So tayo naman, wag nating ipagkait yung ganitong mga benepisyo. Okay, kasi nga they have done their fair share, okay, in the development of our country. Na marami na silang na-share na taxes sa ating gobyerno na sa pagtanda nila dapat they also benefit from it. So magkano lang naman itong mga binibigay na benepisyo like diskwento, discount only, maliit lang naman. So hindi naman covered. Kung halimbawa, tropa kayong pumunta doon, family kayong pumunta, and it so happen, isa lang naman ang senior citizen, not all naman ay libre sa senior citizen, kundi kung ano lang ang kanyang binili. So, speaking about discounts, Abogado, dito may masansal na problema may dandanon kada kami. It's the discounts on medicine. Meron daw namang parmasya na nagsasabi na depende sa gamot na bibilhin mo na entitled mga senior citizen ng 20% discount. Is this in a general situation? Ano mang klaseng gamot na po pwede mong mabil ng 20%? Okay, so pagdating sa discount natin sa ating mga gamot, so wala naman kasing binabanggit sa ating batas kung ano yung mga particular na gamot na pwedeng i-diskwento. Ang sinasabi dito is discount doon sa kanilang mga binibiling gamot. So we should not interpret it in such a way na gumawa tayo ng sarili nating panuntunan. Kasi kung etong mga batas natin are actually made in its literal meaning. So kung wala siyang binabanggit, ang binanggit lang niya is mga gamot na binibili ng ating mga senior citizen, so wag po nating dagdagan.
Oh, So, okay. wag dagdagan ng kung ano-ano na provision na hindi naman binanggit sa ating batas. And then we will also basahin Timet na ito yung reactions from our Facebook from Ma'am Arabla Carlos. Tama lahat, attorney. Kaya minsan ang pag-member ng anumang grupo na ino-organize para mga senior citizens ay imbes na makatulong, lalo ka pang ma-pressure at ma-obliga. Ano ba yan? Sabi niya rito, mag-alaga na lang ng pig, di ka pa maobliga na mag-attend ng mga meeting, mag-attend ng funeral service para sa mga namatay na senior citizens. Sabi pa niya rito. Yes. So it's a matter of choice. Yan kasi yun nga what I'm saying is that hindi yan minamandato ng batas. Wala kasing binabanggit tungkol dyan. So bakit natin ito dinadagdagan? So if we want to encourage others to become part of our organization, pero that is their choice. To become a member or not to become a member, it's their choice. And we should not force them. Okay, so hindi natin silang pwedeng persahin dahil sa mga ganyang mga atikain natin. Kung gusto natin, we just wanted them to become a member of that organization para magkaroon din sila ng mga benefits like burial benefits siguro. Parang sa tingin ko, hindi yan activity ng isang ng every member. Sa mga miyembro na mga senior citizens, sa tingin ko, mas mainam na lang you become a member of the cooperative. Okay, so mas makikita pa yung pera doon na ibibigay ninyo na of course meron din silang tinatawag na mutual benefit fund na when something happens to you, meron matatanggap ang iyong family rather than yung organization na wala namang capacity in return kasi baka mamaya yung mga nag-organize sila pa yung mas mauna sa inyo o paano na yung fund. Okay, abogado, because of limited time na dito oras tayo, may panggap ka dito express lanes in commercial and government establishments. At dito mo obserbaran tayong peso nga in some government establishment, awan express lane da for senior citizens. Napiyapay, dagiti commercial establishment, kas kuma iti bangko, most especially, at dagiti express lanes da for senior citizens, but in some government offices, awang kastoy da, pabagado, napintas man dito yung ma-i-emphasize ko dito yung opisya na iti gobyerno. Yes, dapat kasi yung gobyerno should be the model. Kasi nga tayo yung pinanggalingan ng batas. So, tayo dapat yung unang implementor nito. So, I think that is already part of the guidelines naman for them to get a seal of good housekeeping, seal of good governance. You know, one of the requirements is for them to comply with the laws, including yung mga pagtupad doon sa mga kailangan sa katuparan na batas like yung senior citizens law na nagre-require sa kanila na meron dapat senior citizens lane. Okay, so kaya napapansin mo with new structures ng government, meron na nga rin para sa mga PWDs including senior citizens. So siguro yung mga iba although they want to comply, kaya lang kasi because of some issues na dahil yung building matagal naman nang nakatayo, but then dahil meron na tong batas, so sana in the future gawan nila ng paraan sa kanilang budget na meron ng mga to. Dapat yung lane as mandated by law. Okay, and thank you very much for the enlightenment and information nga ma-emphasize dito nga benepisyo para kaniti senior citizens. Gabuta seniors in our country at recognize rin iti gobyerno tayo nga may kandang kaniti special privileges.
that even to the extent of giving them tigas lang parang big po iti napaot niya parang begda from 80, 85, 90 at dapat incentive da kasyahin up to 100,000. Wow! Sana yes sir, but actually ang dapat yung mga yung dapat natin isipin na younger generations pertaining the way we see our seniors, senior citizens would be they've contributed enough to our country. Wag nyo pong questionin, it's not because simple lang ang kanilang mga profesyon na pinagdaanan while reaching that age of becoming a senior citizen, but then they have also contributed a fair share to our economy. Kasi nga lahat naman ng galawan mo dito sa country natin, gumagalaw tayo sa ilalim ng mga taxes. So kung hindi man tayo lucky enough to have a profession na nagbibigay ng malaking income tax, but then we are also sharing taxes in other forms like value-added tax sa lahat ng ating mga binibili. So imposible naman na sa iyong pagtanda ay wala ka man lang binili or na kinuha na serbisyo sa ibang tao na merong tinatawag na value-added tax. So pag ikaw nga sabi ko, pag kapanganak po pa lang meron ng tax, saka pa lang baby meron ka ng tax na binayaran dahil sa pagbili ng diaper mo, meron na pong tax yun. So pag ikaw naman ay namatay, it follows na meron ding tinatawag na estate tax. So everything that you do, merong tax na binabayaran sa gobyerno na eto namang minamandato na discount na binibigay sa senior citizen ay hindi malaking kawalan kung sa business establishment man or sa gobyerno, hindi malaking kawalan yan kasi nga they have done their part in contributing to our economy, ang ating mga seniors. Okay, with that, Abogado, nadalang ti oras tayo, and thank you very much. We will be emphasizing in our programs karitinapta nga panilawlaw to the benefits and rights of senior citizens. Napakaganda po talaga nga kasla nga isinsinan dito pagnintigan niya kasla ini kanti gobyerno at special privilege and rights of senior citizens iti Pangilante Pilipinas. Tagpepeso dito ko nato nga dakkel tinay-contribute dot since the time nga manipod na itawda ag patinggang madanon da dagita nga tawtawen. Thank you, Abogado, for giving us your precious time. Tap tinigas ti makatulong ti manen ti panakilawlawag na diti pagdintigan bilang pribilehiyo diti senior citizens diti Pangilante. Thank you, God bless, and mabuhay. Sikang Ken Kilinteg. Aksyon! Radyo! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. At MX3.